Hindi Enero ang pinakapaborito kong buwan. Sabihin na nating hindi ako nasanay sa mga panibagong simula. Hindi ko nakahiligang magbuklat ng mga pahinang hindi ko pa noon binasa. Takot ako sa simula. Takot ako sa pagbabago. Hanggang isang araw sumapit ang Disyembre. Inasahan kong ito ang pinakamasayang buwan. Nanalangin akong sana ay hindi ito kasing dilim ng mga dinaanan ko noong nakaraan, pero sa pag-aakala kong ito ang pinakamasaya, ito pa pala ang pinakamabigat. Nakakatawa. Tila ibinagsak sa akin ang lahat ng mga noon ko pang hinawakan. Nawasak ang mga litratong minsan kong tinawag na obra. Sumugat sa akin ang mga tinig na ginawa ko noong musika, naturog ako. At hindi ko napigilang muling dumugo ang matagal kong iningatan ang puso. Sa isang iglap, nangyari ang lahat ng aking kinatatakutan. Nagmukha lang akong malakas noon dahil kinakailangan, pero ang totoo, kamay na lang niya ang nagbabangon sa akin. Kinabukasan, bumagsak ang babaeng kinilalang matatag ng karamihan. Kaya bago matapos na ng Disyembre, sinabi kong hindi ko naaalalahanin pa ang taong yun. Ayoko na itong maisip. Pinipili ko na rin hindi na sumilip maging sa mga pilat na tinamuko. May mga sugat akong hindi pa masyadong magaling. Ang iba sa kanila ay nagdurugo pa rin, pero ang mahalaga, hindi na katulad ng dati. At alam kong darating din ang araw na magiging kwento na lang sila kung paano ko nagtagumpay, kung paanong nanatili pa rin akong buhay. Ang kalungkutan ay mapapalitan din ng masasayang kwento. Kaya kung dati hindi ko gusto ang Enero, natutuhan ko na siya ngayong hintayin. Natutuhan ko na itong mahalin, at pwede ko na ring sabihin na ito ang pinakapaborito kong buwan, dahil dito nagkaroon ako ng pag-asa. At sa muli niyang pagsara, para sa pagpasok ng panibago, tinuturuan ko ang sarili kong huwag matakot. Susubukan kong magbigay ng mga espasyo para sa susunod pang mga kabanata kasama siya. Magsusulat ulit ako ng mga bagong tula na hindi lumbay ang siyang paksa.